So, ayun na guys, nakaikabit ko na. Nakita nyo naman, nagpo-flow na siya. Ayun, ayan, yun naman. Pakikita nyo, nagpo-flow na yung tubig. So, medyo tumataas niya yung tubig. But yeah, ayan, nag-overflow na doon sa second chamber. Video today, so I'll be converting this overhead filter to Nubia roaches. Let's see how I will do. So ayan na guys, no? Ikabit ko na yung about that, but I think we'll hold it steady. So what I have here, yung extra kong carbon, hindi sumama sa tubig. So ito yung parting natin para oh, sorry. Kailangan ko lang ilagay yung Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So, hope you're doing well. We're doing a simple video today. So, I'll be converting this overhead filter to a two-chamber overhead sump. So, it will be just a DIY. And yeah, kasi I'm thinking na single filtration lang siya. As you can see here, if you look at it, right there. So parang single filtration, hindi talaga totally natatanggal yung dumi or na filter out yung entire na dumi. So I was thinking na hey, like gawin nating dual filtration tong overhead filter na to. So converting ko siya sa two chamber sump, overhead sump. Ayan naman. Though yan, yeah. Yung mga feeder fish dito is napakain ko na sa arwana ko since medyo though nakabili na ako ng Dubia roaches, yung seller na binibilan ko has already replenished his stock. So I've already purchased a Dubia roaches for him for his feeds. Yan. So nakain niya rin naman yung mga feeder fish. So we'll also be feeding him later on this video. And that's it. So yan guys. Let's see how I will do. So it's a testing lang naman. So kasi single filtration lang yung water flow niya is single filtration. So para mas like para mas makuha ko yung dumi, I'll be converting it to dual filtration and then going to like an overhead sump. That's it. That's like and it's just lang naman, a trial testing lang naman if that will work. Ito yan guys. So, tara, simulan na natin ang pag-convert ng filter na to. Let's go! Yo, we're back. Yan, ito na. Sinet up ko na guys yung mga kailangan ko. Ito, mga takip lang to ng reusable na yung ng food, plastic. So ito gagamitin natin as a divider dito sa overhead filter. So gagawin natin siyang divider nito. So dito, tapos gagawin muna natin ng template kasi since teka, tanggalin lang natin tong maduming na to, filter. Yan. So as you can see naman din, dito ko lalagay yung itatanggalin ko itong part na to. Ito. Yan, as you can see here. Diba, hindi siya pantay.
Hindi siya pantay dito. So, kailangan kasi natin itong saraduhan din. So, para hindi ma-flow yung tubig dyan. So, ito, hindi siya pantay. Meron siyang uwang dito. So, yan ang gagawin natin. Sukatin natin. Gawin natin yung tubig muna. Ayan. And then, yan. So, yan, dito natin sa gitna, ilalagay yung divider niya. Tapos, that's it. So, ito, bubutulin ko na rin to. Puputulin ko to. Para magiging, ano lang siya dito. Ng filter, no? Ayan. So, magiging puputulin ko siya rin dito. Sa gitna. Para hindi rin madaan para maging ano rin siya, divider din nung meron siyang space sa ilalim. Anyways, yan yung gagawin ko. Or, gagawin ko lang dito yan para yung, kunwari may lalagyan ko ng filters dito, makaka-flow din yung tubig. Or para hindi siya para hindi mabarahan yung butas. Yan, so para meron siyang space in between dun sa butas. Yan lang gagawin ko. Let's hope it works. So, ang first thing is, ang gagawin ko is, gagawa ko muna ng template. Gagawa ko ng template dito kasi since, ang pinakamahirap kasi part is ito, kasi naka ano siya, hindi siya even. So, meron siyang uwang itong part na to, nakaangat. So, gagawa ko muna ng template para maganda yung cut, isang cut lang kasi limited lang yung ganito ko. So, yan, tabi lang muna natin yan. Lagyan natin yan dyan. And then, as a template, ito ang gagawin ko. Gagamitin kong template. Medyo plastic siya. So, let's try that. So, susukatin nga muna natin yung laki ng yan, tanggalin natin to. Cut natin. Itong uwang ito, gawin natin straight, no? Straight na cut. Para, yan, like that. Parang, gawin natin straight na cut to. Para sure natin na no? Yan. So, ito muna gagawin natin template. Guys, para sure tayo before natin i-cut ito kasi limited lang yung ganito ko. Limited lang yung nakita kong ganyan. Kung ganyan naman, madali lang naman makahanap yan sa mga, like reusable na, yung mga pagkain. Yan. So, yan yung mga reusable. So, medyo malaki nga, malaki siya. Sukatin natin yung, nung haba niya. Kasi ito, medyo matagal na. Kaya ito, nag-blow, parang siya naging, na-bloated. So, kailangan natin sukatin. So, round na siya, no? 1, 2, 5. So, 5 siya. 5 inches ang lapad niya. So, let's do count of 5 inches here. Wait lang, tabi lang muna natin to. Gawin natin ng 5 inches, no? From here to, so, tayo ng mga 5 inches, no? Makikita natin yung 5 inches. So, right about, yan, right about here. Right about here yung 5 inches. So, from dulo to dulo, 5 inches siya. Gugupitin na lang natin to. Yan, gugupitin natin. So, 5 inches yan. And then, kailangan natin gumawa ng straight. Okay. So, gagawa tayo ng straight cut dito. Medyo mapalya na itong ko.
From here to here, ito. Dulo-dulo lang. Yan. Tama ba? Natin sa try natin dito. Mali. Mali pala ako ng ano. Picture niya. Yan. Yan. Tama. Okay. Natin ang guhitin natin. Saktong guhit. No, pero anyway, it's a template lang naman. So we could adjust it anyway. Pag medyo sumablay tayo. Alam na, hindi naman perfect. But, you know, tingnan natin yung ano. Yan. Fine. Yan. Then, choke. Oy, hindi pa rin ano, no? So, let do some adjustment pa rin. So, medyo ano na. So, cut lang tayo ng konti. Baka konti lang. Hanggang cut lang tayo. Yan. Until na makuha natin siya. Hindi pa din. So, konti lang tayo. Cut lang tayo ng konti. Konti-konti lang yung cut natin, guys, para make sure na test again. Hindi pa din. Dito naman tayo magka-cut. Kasi di siya pantay yung ano eh. Hindi kasi pantay yung yan. So, so kung may konting space naman, okay lang yan since lalagyan naman natin dyan ng glue gun. So, yan. Yan o, nakita nyo. Yan. So, lalagyan lang natin ng ano. So, tatandaan lang natin. So, marking lang natin kung saan tayo magkakat nung. Yan. Ito naman din. Saan natin kakat yung ano. Tanda lang. So, ano lang naman to. Template. So, konti pa. Konti pang cut dito. Yung. Swabe na. Madali yung ano. So, yan. Ganyan yung ilalim yan. Then, lalagay mo lang dyan. Oops. Medyo, lalagyan naman natin ng ano yan, glue gun. Para, okay na yan. So, yan. Yan. Okay, konting tabas-tabas dito. Yan. Tabas. Para sure, yan. Ayan. So, medyo, ano, okay na. Yan, nakita na natin. So, hanggang dito lang natin ilalagay yung tubig. So, let's see. Tutupilan lang natin para kita natin yung may idea. Magkaroon tayo na idea kung natin ano. Yan. Tingnan lang natin. Mga ganyan. Pwede na yung mga ganyan. Ganyan. Okay. So, ayan guys. Tutupiin lang natin. Cut na natin dyan.
Napaka, yan, ganyan. Ayan na. So, ganyan ang magiging itsura niyan. So, yung, so parang ganyan yung gagawin nating harang. So, yan yung division ng dalawang ng filter. Alright. So, let's go. Gawan na natin to una na natin to dito. Para makat na. So, yan, no? Gamit tayo ng wood glue, ay ng ito, para idikit siya sa dito sa nito, sa filter na to. So, gagawin natin, papainitin natin tong wood glue wood glue tuloy, sorry. Yung glue, mabilis lang naman to. So, basically, ano lang naman, so ito yung ang nito, magiging divider dito. Magiging ganyan. So, basically, ganyan mangyayari niyan. Mag-flow yung tubig dito. Sorry, baliktad pala. So, magpo-flow yung tubig doon. Then, papasok dito. Lalagyan ko ng white wool dito na filter. And then, ang tubig. So, mag-filter out doon yung tubig. And then, mapupunta dito. Mag-overflow dito. And then, mag-filter uli dito sa second chamber. So, ganyan. Yan guys, oh. So, lalagyan ko lang ito ng mga wood glue ko lang to. Wood glue tuloy. Ito. I-glue ko lang. Let's see kung okay na. Hindi pa ito mainit. Yan, i-glue ko lang dito. Yan, i-glue ko lang siya. But so, before ko i-glue muna, ikabit ko na yung divider niya for chamber 1 and 2. So, this is chamber 1. Ito naman yung chamber 2. So, yan, medyo pinapatuyo ko pa yung medyo pasensya na kayo sa di ako masyado magaling gamit ng glue gun. So, yan. So, medyo naman. So, just making sure na wala talagang papasok na tubig o walang butas. So, talagang pinuno ko na ng glue gun. So, yan, di siya perfect na ng pagkaka-glue. So, sorry na guys about that. But I think we'll hold it steady with that glue gun. So, pinapatuyo ko lang yung glue gun. And then, while we're waiting for it,
So, ayan na guys, nakaibit ko na. Nakita niyo naman, nagpo-flow na siya. Ayun, ayan, hindi naman. Pakikita nyo, nagpo-flow na yung tubig. So, medyo tumataas niya yung tubig. But yeah, ayan, nag-overflow na dun sa second chamber. As you can see there, ayan, overflow siya doon. So far naman, wala naman tagas. Hindi naman ito tagas dito. Ayan. Makita niyo naman. Ayan na ang tubig. Ayan na siya. So, okay naman. Hindi nga lang siya umabot from here. But, yun nga. At least nag-filter out so far naman yung ano. Nagda-double filter naman. So, ayan. Nagkikiclear naman yung tubig. Clear din. Anyway, clear pa rin naman yan since wala namang tuban dyan isda. That's it. That's it guys. So, ayan. Ang aking alagang arwana. May arwana. So, clear naman din ang tubig niya. Just recently rin na water change siya. So, yan guys, natapos na natin yung project natin today, yung DIY overfilter sump. And yeah, if you have questions or comments, just log it in sa comment section. I like to hear from you guys. And also, if you have suggestions or advice to me, I'm open to that and willing to learn from you too. So, yan. Yan yung tayo guys. So, tapos na natin ang ating project today. Hope you like it. Hope you do smash that like button and subscribe to my small channel. Appreciate that guys for helping me out in my small channel. So, until then, I'll see you on our next video. Paalam. Bye-bye. Thank you for watching.